Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Maya. Taong 1984. Probinsya ng Antique. Si Maya ay isang tipikal na dalagang Pilipina ng mga panahong yun. Palagi lamang itong nasa tahanan. Walang iba pang pinagkakaabalahan kundi ang mga gawaing bahay. Ayon dito, bata pa lamang si nanay na ito sa ganitong uri ng pamumuhay. Wala naman ibang gagawa sa tahanan kundi si Maya. Simula pagkabata, ang ama lamang na si Mang Julio ang kinilalang magulang ng dalaga. Nag-iisang anak, kaya dalawa lamang sila na magkatuwang sa pamumuhay. Kaunti lang ang mga kapitbahay sa lugar. Mabibilang lamang sa kamay ang mga tahanang naroon. At halos lahat ay kaibigan ni Maya. Kaya sa tuwing walang magawa ay nakikitambay ito rito. Hanggang sa isang araw, bandang 5:00 ng hapon umuwi na ng tahanan si Maya galing sa kapitbahay. Pagkabukas ng pinto, nagulat siya nang may maabutan na matandang babaeng nakaupo sa harapan nito. Maiging tinitigan ni Maya ang matanda. Batid sa itsura nito na mahina na ang pangangatawan dahil sa sobrang katandaan. Hindi na rin halos maimulat na matanda ang mga mata dahil natatabunan na ito ng sobrang balat na nagmumula sa talukap ng mismo mata. Maya-maya pa, bigla namang lumabas ng silid si Mang Julio. "O anak, magmano ka muna sa lola mo. Siya nga pala, si Lola Laya mo. Dito muna siya sa atin titira pansamantala. Mabait yan si Lola. Huwag kang magalala. Malakas pa yan. Kayang-kaya ka pa niyang buhatin." Wika ni Mang Julio. Natawa naman ang matanda sa sinabi nito. Kahit papano, nakaramdam din ng saya si Maya. Hindi na lamang sila ng ama ang magkasama. Bagamat may tanong sa isipan kung saan ito nanggaling, hindi na muna itinanong pa ng dalaga. Bagkus diretso nang nagluto ng hapunan. Nang matapos, sabay-sabay nang kumain ang tatlo at dito napansin ni Maya na malakas pa nga ang matanda. Kaya pa nitong asikasuhin ang sarili. Kahit papano, nakakaramdam ng paghanga ang dalaga dahil sa kalakasan ng katawan ng matanda. Samantalang si Mang Julio naman, panay lang ang pagbibiro sa matanda. Habang si Lola Laya naman, sumasabay din sa pakikipagbiruan kaya napuno ng tawanan ang hapunan ng mag-anak. Nang sumunod na araw, naninibago si Maya dahil may bagong tao sa tahanan. Ngunit wala naman yung problema sa kanya. Sa katunayan, pabor pa nga ito sa dalaga. Buong buhay niya hindi pa naranasan na may makasamang ina o kahit lola. Nang araw na yon, kahit papano, nag-uumpisa nang makipag-usap ang matanda sa kanya. Gusto mang asikasuhin at tulungan sa mga ginagawa. Ngunit ayaw namang pumayag na matanda. Samantala, pagsapit naman ng bandang 10:00 ng umaga, may isang matanda na halos sing edad lamang ni Lola Laya ang narinig.
Nakita ito ni Maya sa bakuran. Nagdadalawang isip naman ng dalagang papasukin ito. Ngunit nag-abiso ang lola na bisita niya ito kaya pinapasok na ni Maya. Kinuha na rin ng dalaga ang dala nitong sako na may iba't ibang gulay. Bigay niya lahat ng yun sa matanda. Ganoon na lamang ang pagkunot ng noo ng dalaga. Biglang lumuhod sa harapan ni Lola Laya ang matanda. Nagsalita sa hindi maintindihang lengguwahe. Dahil sa pagbibigay respeto, dumiretso na sa kusina ang dalaga at hinayaan na lamang ang dalawa. Naging abala sa pagluluto ang dalaga, kaya naman hindi na nito napansin ng bisita. Maya-maya pa, sasabihin sana niya sa dalawa na kumain na muna. Ngunit nabigla ito nang makitang halos mapuno na ang bakuran dahil sa mga bisita. Matatanda na ang lahat na halos sing edad lamang ni Lola Laya. Lahat ng mga ito may dalang supot at binibigay sa matanda. Dahil nakatayo ang karamihan sa mga matatanda, nagmamadali namang kumuha ng mauupuan ng dalaga. Nanatili lamang ito sa pwesto ng mga bisita. Maiging pinagmasdan ng dalaga ang mga nagaganap. Dito napansin na kada bisita. Lumuluhod ito ng ilang minuto sa harapan ni Lola Laya. Sa oras namang hawakan ng matanda ang ulo, tsaka lamang sila tumatayo. Kapag maayos nang nakapagpaalam, umaalis na rin naman diretso. Ayon kay Maya, tila sinasamba ng mga tao si Lola Laya. Hindi nagtagal, dumating naman si Mang Julio galing sa palengke. Sinundan naman ito ni Maya. Nang makarating sa kusina, hindi niya napigilang mapatanong kung bakit ganun na lamang kadami ang mga dumadalaw kay Lola Laya. Itinanong din ng dalaga kung bakit kinakailangang lumuhod ng mga ito sa harapan ng matanda. May mga bagay sa pamilya natin na hindi mo ganong maiintindihan. Pero wala kang kailangang ipag-alala. Dahil ang mga nakita mong pagluhod, pagbibigay respeto at galang lang sa lola mo, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan mo't sa tamang panahon, ikaw mismo ang makakasagot sa lahat ng katanungan mo. Wika ni Mang Julio. Hindi naman nagpumilit pa si Maya. Nanatili lamang sa kusina habang si Mang Julio naman inasikaso muna ang mga bisita ng matanda. Makalipas pa ang ilang oras, natapos na ang dagsaan ng tao. Nang maubos ang bisitang kausap ni Lola Laya, kaagad na itong inabutan ni Maya ng makakain. Hindi naman nagtanong pa ang dalaga patungkol sa nangyari kanina. Bagkus, hinayaan lang na kumain at baka pagpahinga ang matanda. Bago pa man matapos ang araw na yun, may sandali na tinawag ni Lola Laya si Maya para makausap. Sa pag-uusap ng dalawa, humingi ng pasensya ang matanda sa dalaga dahil mukhang nabigla ito sa mga dumalaw sa kanya. Dagdag pa ni Lola Laya, kailangan lamang talaga niyang magpakita sa mga taong patuloy na naniniwala sa kanya. Tumugon naman si Maya na walang problema. Dagdag pa ng dalaga, magsabi lang ito kung sakaling kakailanganin ng tulong. Magmula ng araw na yun, kagaya ng nauna pang mga araw, naging sunod-sunod na ang pagdating ng bisita sa tahanan nila.
Ang buong akala ng dalaga, lahat ito ay bibisita lamang sa matanda. Ngunit namangha si Maya. Ang iba sa mga yun ay pumupunta para makapagpagamot. Hindi niya inakalang marunong din pala si Lola Laya sa panggagamot. Lahat ng may sakit na pumunta, walang umuuwi na hindi maayos ang kalagayan. Dahil sa patuloy na mga nasasaksihan, unti-unti nang tumatak sa isipan ng dalaga na hindi ordinaryong tao ang matanda. Hindi din niya alam kung saan ito nanggaling. Kaya hindi maiwasan ng dalaga na mag-isip na may malaking sikreto ang matanda. Sa pagdaan pa ng mga araw, isa pa sa napansin ng dalaga, may abilidad ang matanda na makita ang mangyayari sa hinaharap. Kadalasan, tuwing magpapaalam ito na lalabas ng tahanan, bago pa umalis ay nasabi na ng matanda ang mga pangyayaring kakaharapin. Lahat ng ito, walang mintis na nangyari kay Maya. Kaya tuwing may sinasabi ang matanda, walang pagdadalawang isip na naniniwala ang dalaga. Ayon pa sa kanya, labis ang pasasalamat niya sa matanda. Ngunit gusto pa rin ni Maya na maintindihan kung bakit kakaiba ito. Hanggang sa isang gabi, matapos makapaghapunan, nauna nang pumasok ng kwarto si Lola Laya. Habang si Maya naman, naiwang naguhugas sa kusina. Matapos na mailigpit ang lahat ng mga gamit, diretso nang lumapit ang dalaga sa Lola. Dahan-dahan ito sa pagbukas ng pinto. Nang magkaroon ng siwa, halos mapapikit si Maya dahil sa liwanag sa loob ng kwarto. Sa muling pagtingin, doon lamang napagtanto na ang ilaw ay galing mismo sa katawan ni Lola Laya. Hindi naman nagtagal, kaagad din naman itong nawala at dito malinaw na nasilayan ng dalaga ang walang saplot na si Lola Laya. Nakatayo ito sa harapan ng isang rebulto. At sa pagmamasid-masid ni Maya, doon lamang napagtanto na ang buong katawan ng matanda, punong-puno ng mga marka na mismong siya ay hindi ito maintindihan dahil sa kakaibang simbolo ang mga ginamit. Maya-maya pa, nagwika naman ang matanda na tumuloy na ang dalaga dahil nakita na din niya ito. Habang papaupo sa higaan si Maya, dahan-dahan namang isinusuot na matanda ang damit. Nagpapasalamat ako sa ama mo dahil napalaki kanyang mabuting bata. Maraming salamat, Apo. Hindi mo ko itinuring na ibang tao. Ngayon na rin ang tinakdang panahon para masagot ko ang mga katanungan diyan sa isipan mo. Wika ni Lola Laya. Naupo ito sa tabi ng dalaga. Doon nagsimulang magkwento ang matanda. Ayon dito, isa siyang babaylan. Salitang katawagan sa mga katutubong Pilipinong manggagamot. Karamihan sa mga ito ay babae. Sila din ang pinuno ng pamayanan. Sa tradisyong Pilipino, mga taong may kakayahang gumamot ng kaluluwa at katawan ang mga babaylan. Ang mga nakitang marka sa katawan niya ay tanda lamang ng pagiging babaylan niya. Dahil sa mga narinig,
Dito lamang napagtanto ni Maya ang rason kung bakit marami ang nakakakilala sa lola. Sa isip ng dalaga, ito mismo ang rason kung bakit ganun siya respetuhin ng mga bisita. Maya-maya pa, muling nagsalita ang matanda na sa susunod na araw, pupunta sila ng bundok para mas lubos niyang maintindihan ang mga nangyari. Nang sumunod na araw, maagang nagpaalam ang maglola kay Mang Julio. Wala namang ibang habilin ang ama, kundi antayin siya sa pupuntahan. Samantala, diretso nang naglakad ang maglola. Hindi pamilyar kay Maya ang daan na tinatahak, kaya nakasunod lamang ito sa matanda. Maya-maya pa, nagawi na ang dalawa sa napakasukal na daan. Sa isip ng dalaga, baka ito na ang sinasabing daan paakyat sa bundok na pupuntahan. Halos 1 oras pang paglalakad bago sila nakarating sa tuktok ng bundok. Huminto ang matanda sa napakalaking puno ng akasya. Sa isang upuan na gawa sa kawayan, nagpahinga ang matanda at tumabi dito ang dalaga. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na reenkarnasyon? Kung pamilyar ka sa salitang yan, diyan umiikot ang buhay ko. Maniwala ka man sa hindi, iha. Kung susumahin, 300 taong gulang na ako. Kada 100 taon, muli akong nabubuhay sa katawan ng ibang tao. Kaya marami ang nakakakilala sa akin dahil noong kapanahunan ko, nakilala ko ng mga tao na nagmimilagro. Kaya naman hanggang sa namatay ako, marami pa rin naniwala na mabubuhay muli ako. Ang paniniwalang yon ang kinakapitan ng mga tao. Kung bakit kahit iba na ang itsura ko sa tuwing nabubuhay, nakikilala pa rin nila ako. Pagpapaliwanag na matanda. Dahil sa narinig, hindi halos makapaniwala ang dalaga. Hindi pa man nakakapagsalita, muling nagwika ang matanda. Kaya isinama ng matanda si Maya sa lugar na yon para maiparanas kung papaano magkaroon ng ina. Kumunot ang noo ni Maya. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Kaagad namang hinawakan ni Lola Laya ang kamay ng dalaga. Nagwika ito ng mga panalangin nakasalin sa ibang lengguwahe. Nakapikit lamang ang matanda habang nagdarasal. Sumasabay na rin ang dalaga at maiging sinasapuso ang dasal. Kahit hindi naiintindihan. Maya-maya pa, sa unang beses, nasilayan nito ang babaeng hindi pamilyar ang muka. Ngunit ayon sa dalaga, nakaramdam siya ng tuwa nang makita ito. Nagmamadaling lumapit ang babae sa kanya. Kaagad niyakap ng napakahigpit ang dalaga. Sa pagpapakilala ng babae, doon lamang niya nalaman na ito ang ina. Ni isang beses hindi pa niya ito nasilayan pero maging ang dalaga, nagustuhan ang presensya ng ina. Hanggang sa inanyayahan siya ng ina na sumama. Sumunod naman si Maya. Sa tinutuluyang tahanan, napakasagana at halos lahat ng pagkain nais niya ay naroon. Bukod sa dalawa, wala naman ibang tao sa lugar. Kaya malayang nakakapag-usap ang mag-ina.
Sa ilang oras na pananatili, pakiramdam ni Maya matagal na niyang kakilala ang ina. Maya-maya pa, bigla itong may nilabas na litrato kasama ang ama. Sa puntong yon, dito unti-unting naniwala si Maya na ito ang hindi pa nakikitang ina. Sa patuloy din na pagpapakita ng kabutihang loob ng babae, nahulog naman ang loob ng dalaga doon. Sa paglipas ng ilan pang araw ng pananatili sa poder ng ina, kahit papano, napalapit na si Maya. Sa katunayan, wala nang ibang naaalala ang dalaga kundi ito. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Tatay Julio. Anak, anak, gising. Gumising ka na dyan. Kailangan na nating umuwi. Wika ni Mang Julio. Biglang nagising ang dalaga at nagulat ito nang makita na nasa harapan niya si Lola Laya. Nakaupo lamang habang nakapikit ang mga mata. Sa patuloy na pagtitig ni Maya, doon lamang napansin ng dalaga na hindi na ito humihinga. Nataranta si Maya ngunit pilit naman siyang kinalma ng ama. Ayon dito, normal lamang yun sa matanda dahil kailangan na nitong makabalik sa sariling mundo. Dagdag pa ni Tatay Julio, bilang lamang ang oras ng pananatili nito sa mundo nila. Mananatili lamang itong nakaupo hanggang sa kusa na lamang mawala. Hindi nagtagal, nagyaya na si Mang Julio na umuwi ng tahanan. Pagkarating mismo, napatanong si Maya sa totoong nangyari sa matanda. Yun talaga ang pakay ng lola mo sa pagsama sa iyo sa gubat. Hindi ko alam kung babalik pa siya sa mundong ibabaw eh. Pasalamat na lang tayo. Binigyan ka niya ng pagkakataong makasama ang nanay mo. Kaluluwa lang niya ang nakasama mo sa panaginip, Maya. Pagpapaliwanag ni Mang Julio. Naniwala naman ang dalaga sa sinabi ng ama. Sa pagtatanong kung paano ito muling makakasama, hindi na nakasagot pa si Mang Julio. Ang matanda lamang ang makakapagsabi kung kailan ito mangyayari. Samantala, bago pa man matapos ang pag-uusap ng dalawa, nagwika si Mang Julio na bukas muli itong pupunta sa bundok para tignan ang kalagayan ni Lola Laya. Kaya naman, nang sumunod na araw, bago pa man sumapit ang bukang liwayway, nasa bundok na ang mag-amang Maya at Mang Julio. Dito niya naabutang nakaupo pa rin ang matanda. Wala pa rin itong buhay. Tila estatwa na nasa ilalim ng puno pero ayon sama. Hindi ito kinakailangang galawin. Kusa na lamang itong mawawala kapag nakatawid na ang kaluluwa sa patutunguhan. Dagdag pa ni Mang Julio, hindi na ito bago pa sa kanya at sa mga taong nakakita sa kanya. Mataas ang respeto nila sa matandang babaylan. Samantala, maghapong nanatili doon ang mag-ama. Sa buong maghapon, wala pa ring paggalaw na nakita sa katawan ni Lola Laya. Ngunit naririnig nila ang mahinang pag-ungol nito. Bandang 5:00 ng hapon, nagyaya nang umuwi si Mang Julio at walang kaalam-alam si Maya na yon ang huling beses niyang makikita ang matanda. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang bumalik si Lola Laya sa tahanan.
Ilang beses din siyang umakyat ng bundok. Ngunit ni isang beses hindi na muli pang nasilayan ang matanda. Sa paglipas ng ilan pang taon, namuhay sa normal na pamumuhay ang mag-ama. Minsan may mga pagkakataon na merong pumupunta sa tahanan. Nagtatanong kung kailan muling babalik si Lola Laya. Ngunit hindi naman makasagot ang mag-ama. Samantalang si Maya naman, dahil sa pangyayari nagkaroon ito ng interes sa larangan ng panggagamot. Nang makilala ang kaibigan ng ama na albularyo, hindi na nagdalawang isip si Maya na magpaturo. Halos 7 taong nag-aral ng kaalaman si Maya. Nang maging mahusay sa larangan ng panggagamot, pinagsilbihan ng dalaga ang baryo. Magpasa hanggang ngayon, sa liblib na baryo nananatili pa ring manggagamot si Maya. Sa katunayan, dahil sa kagustuhang makatulong hindi na ito nag-asawa. Ayon sa kanya, masaya na ito kung anuman ang tinatamasa ngayon. Dagdag pa nito, nakatulong sa pagiging albularyo niya ang binigay na bato ng lola na hindi na binigyan pang kulay sa kwentong ito. Hindi man matagal na nakasama ang matanda, pinagmamalaki niya na minsang nasaksihan ang reinkarnasyon ng lola Babaylan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Rudy. Taong 1986. Probinsya ng Sorsogon. Uy pare, may dadaan oh. Kilala mo ba yan? Palagi ko yung nakikita dito. Ang nakakapagtaka lang ang init-init. Palagi pag nakatalukbong, daig pa yung madre. Naliligo kaya yan? Wika ni Rudy. Shh. Huwag kang maingay. Mamaya, marinig ka niyan Kaya yan nakatalukbong palagi. May lahing aswang yan pare. Kaya ikaw, ayusin mo ang buhay mo ha. Mamaya mabiktima ka niyan. Tugon ni Ben. Naniniwala ka sa ganyan? Kung nangangain nga siya ng tao, aba, ako na mismo magpapakain sa kanya. Tignan mo, kahit nakatalukbong, lutang pa rin yung kagandahan. Ayos na yan kahit hindi naliligo. Banat ni Rudy. Ganda? Paano mo naman nakita? Nakatalukbo nga palagi. Ikaw talaga pare. Wika ni Ben. Natahimik ang dalawa dahil biglang napatingin si Maris. Alam ng dalaga na siya ang pinag-uusapan ng dalawang nakatambay sa tindahan ni Lola Luning. Buong buhay ni Maris, puro pangungutya at panghusga ang natamo niya. Lalo na nang mabunyag ang tunay nilang pagkatao. Maraming nagsasabi, aswang ang pamilya ng dalaga. Dagdag pa ang pananamit ng pamilya na tila kulto. Palaging nakasuot ng itim at may nakatalukbong sa ulo. Nasa 20 taong gulang si Maris nang mamatay si Lola Lelet, ang pantog na aswang sa lugar. Ayon sa mga sabi-sabi, naipasa ng matanda ang bertud ng aswang sa isa sa mga kaanak. Alam din ng mga tao
na hindi mamamatay ang aswang kung wala itong mapagpapasahan. Ngunit sa kabilang banda, nakasanayan na ni Maris na magtalukbong dahil sa kondisyong hindi alam ng nakararami. Bata pa lamang ito. Sensitibo na ang balat niya sa araw. Ngunit ganun pa man, nakasanayan na lamang ng dalaga na ganun ang tingin ng mga tao sa kanya. Hoy, kayong dalawa! Mabait na bata yang si Maris. Mahinhing dalaga. Tsaka hindi makikitaan ng kagaspangan ng ugali. Hindi kagaya niyong dalawa. Manahimik nga kayo. Tsaka tumabi kayo ng konti. May bibili yata sa tindahan ko. Nahihiya nakatingin kayong dalawa. Wika ni Lola Luning. Lola Luning, nagtataka lang naman kami. Ako nga, gusto ko nang maghubad sa sobrang init eh. Samantalang talaga naman eh. Alam mo naman na palagi siyang nadaan ng ganitong oras. May gusto ka kay Maris pare no? Kapag napang-asawa mo yan, siguradong iikli ang buhay mo. Eh sa bagay, dalhin mo kay Lolo Murong. Baka sakali. Sabat ng kaibigang si Ben. Eh kung magsalita ka, Ben, parang sobrang kilala mo naman yung tao. Hayaan mo yung kaibigan mo kung saan siya masaya. Saka oo nga, Rode. Eh bakit hindi mo kausapin ng lolo mo? Saka si Maris? Tanong ni Lola Luning. Ilang saglit pa. Papalapit na si Maris sa tindahan. Natahimik ang dalawa. Dahil biglang nilipad ng hangin ang saklob sa mukha ng dalaga. Sa paglalarawan ni Rudy, doon pa lang niya nasilayan ang mukha ni Maris. Dilaw ang buhok, asul ang mga mata at sobrang puti ng balat. Napasigaw naman si Maris nang maramdaman ng hapdi ng sikat ng araw. Pakiramdam niya, napapaso ang balat sa init ng araw. Nagmamadaling kinuha ni Maris ang saklob at ibinalik. Naiiyak na humarap ito sa tindahan ng matanda. Kita mo pare, nasusunog siya sa sikat ng araw. Kumpirmado, aswang nga yan. Bulong ni Ben. Hinampas ni Lola Luning ang binata at pinalis ang dalawa sa harapan ng tindahan. Batid niyang walang sasabihing maganda ang mga ito. Naaawa si Lola Luning sa dalaga. Matagal na niyang alam na meron itong kondisyon sa balat kaya ganon kumilos. Hindi alintana na matanda kung anuman ang pinagmulang angka ng dalaga. Ayon sa kanya, walang kinalaman ang dalaga sa nangyayari sa paligid. Maya-maya pa, lumapit si Marie sa tindahan. Umalis na ang dalawang binata ngunit hindi maiwasan ng dalaga na malungkot. Alam ni Maris na dahil sa nangyari, mas pag-iisipan lang siya ng masama ng dalawang binata. Huminga ng malalim si Lola Luning. Nakatitig kay Maris na may halong pag-aalala. Ngumiti naman ang dalaga at nagpasalamat. Ilang saglit pa, nakauwi na ito ng tahanan. Naabutan niya ang ina at kapatid nito na masinsinang nag-uusap. Alam niyang siya ang pinag-uusapan ng dalawa. Ayon kay Maris, pinipilit ng tiyahin na paanibin si Maris. Maging ang ina ng dalaga hindi sang-ayon sa kung anumang pasyang inilalatag sa pamilya. Iginigiit nitong mas maganda kung ang anak ang magkusa. Napatingin ang tiyahin kay Maris ng may pagtataka. Mababakas sa mukha ng dalaga ang pumumula dahil sa nangyari. Mukhang
Namamantal ka, Maris. Ayaw pa rin ba ng balat mo sa araw? Ay nakong bata ka. Anak ka nga ng dilim. Kailangan mong tanggapin yon. Hindi mo na mapipigilan kung ano man yang nasa loob mo. At dadating ang araw. Madidiscover mo yan sa sarili mo. Yan mismo ang hahanap ng paraan para matanggap mo ang lahing pinagmulan mo. Wika ni Tia Sabel. Tantanan mo nga yang anak ko, Sabel. May kondisyon siya na hindi pwede sa araw. Pakiusap. Huwag mong pilitin ng anak ko sa bagay na ayaw niya. Nirerespeto namin ang lahi na meron tayo. Pero hayaan niyo ang anak ko sa gusto niya. Sige na, Maris. Magbihis ka na. Ayusin mo yan mukha mo. Pagpasensyahan mo na tong tiyahin mong anak ng buwan. Palibhasa kasi. Pinanganak ng kabilugan ng buwan. Kaya ganyang kumagsalita. Tugon ni Nanay Margie. Kumunot ang noo ng tiyahin sa sinabi ng kapatid. Ilang saglit pa. Nagbigay galang na si Marie sa tiyahin. Ramdam niya ang pagkaasar nito sa sinabi ng ina. Kahit may mga bagay na hindi na pagkakasunduan. Sa kalooban ng dalaga, pamilya sila anuman ang dugong nananalaytay sa pagitan nila. Kinagabihan. Matapos makapaghapunan, minabuti ng dalagang ayusin ang sarili. Sinuri kung meron pang pinsalang natamo ang balat maliban sa pamumula. Nag-aalala ang dalaga nang may makitang mga maliliit na tila na sunog ng kandila. Ayon sa kanya, ang mga nangyayari ay dala lamang ng sumpa na buong buhay niyang dala. Hindi man naging ganap na wakwak. Ngunit may sakit naman itong mahirap lunasan. Ilang saglit pa may narinig siyang tawag mula sa labas ng tahanan. Nagtataka ang dalaga kung bakit sa ganong oras may tao pang tumatawag sa kanya. Wala naman itong inaasahang bisita. Nagdadalawang isip man na buksan ang pintana. Ngunit alam niya na hanggat hindi niya pinagbubuksan, hindi din ito titigil sa kakatawag sa kanya. Tao po! Tao po! Tao po! Wika ng lalaki. Abay, sino ka naman? Anong oras na eh? Ba't naghahanap ka ng tao dito? Abay, walang tao. Aswang meron. Tugon ni Nanay Margie. Pasensya na po ah. Mapagbiro pala kayo. Ako nga po pala si Rudy. Itatanong ko lang po sana kung dito ba nakatira si... Natigil sa pagsasalita ang binata. Biglang dumungaw si Marie sa bintana. Kaya kagad namang napalingon si Rudy. Nakangiti itong bumati nang makita siya. Kilala mo ba ito, Maris? Ang lakas ng tama ng damuhong ito. Biglang napadpad dito sa atin. Iho, alam mo ba ang pinapasok mo? Ngayon palang babalaan na kita ha. Hindi magandang nandito ka. Lalo na sa ganitong oras. Hindi ka ba nag-iisip? Sita ni Nanay Margie. Ano po bang kailangan nila? Tsaka, bakit kung kailan alanganing oras, tsaka ka naman pupunta dito? Wika ni Maris. Pasensya ka na nga pala kanina kung ganun yung inasal ng kaibigan ko. Tugon ni Rudy. Hayaan mo na yun. Sanay na ako.
Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Siya nga pala, Nay. Baka kung ano pong isipin niyo, ha? Hindi ko po kilala ang taong yan. Saka pwede ba? Kung maaari umalis ka na, baka maabutan ka ni... Natigil sa pagsasalita ang dalaga dahil biglang dumating ang tiyahin. May bitbit itong supot na may lamang bagay sa loob. Nakangiti itong humarap kay Rudy at inaamoy pa ang binata. Napatakip naman ang ilong si Rudy nang makaamoy ng malansa. Bahagya pa itong naduwal ng malanghap ang nakakasulasok na amoy. Sigurado itong nagmumula yun sa kaharap. Natawa naman si Tia Sabel. Batid niyang nakikiramdam ang binata kaya tinaasan niya ito ng kilay. Kasabay ng pagtitig kay Rudy mula ulo hanggang paa. Sabel, tama na yan. Ipasok mo na yung dala mo. At ikaw naman lalaking matapang. Umuwi ka na. Alam mo naman na maraming gumagala na halangang kaluluwa sa panahon ngayon. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Wika ni Nanay Margie. Kung alam ko lang na may ulam na rito, sana hindi na ako pumunta sa kabilang ibayo. Aba, sa amoy pa lamang nito. Kahit hindi ako kumain hanggat... Tiya naman, huwag po kayong ganyan. Hoy lalaki, sige na, umalis ka na. Kung mahal mo pa ang buhay mo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yong umalis ka na. Sigaw ni Maris. Hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa pag-aalalang baka anong gawin ng tiyahin sa kanya. Wala namang nagawa ang binata kundi humingi ng pasensya at umalis. Sa isip niya, galit lamang ang dalaga. Balak niya pa rin itong suyuin kinabukasan. Sa kabilang banda, kinausap ni Marie si Tia Sabel ng masinsinan. Alam niyang may pinaplano itong masama kay Rudy. Ramdam niya kapag may natitipuhang lalaki ang tiyahin. Ano bang nangyayari, Maris? Bakit ganun ka-agresibo ang lalaking yun na puntahan ka dito? Matapang. Ni hindi iniisip ang posibleng mangyari sa kanya. Ilang taon ka na ba? Halos lahat ng tao pinandidirian tayo dahil sa angka natin. Pero kakaiba siyang binata. Nakakabilib. Wika ng ina. Itong nanay mo, mabilis magtiwala. Ay nako. Apo yon ni Morong. Yung bulag na manggagamot. Kung ano man ang pakay ng damuhong yon kay Maris, naway hindi makakasama. Saka sa kagandahan ng anak mo, abay kahit sinong lalaki mahuhumaling. Hindi siya kagaya natin. Pasalamat ako. Hindi niya nakuha ang pagbumuka ko. Tignan mo. Hanggang ngayon kahit kalahi natin walang pumapatol. Tugon ni Tia Sabel. Si Morong, buhay pa pala ang matandang yon. Matagal ko na siyang hindi nakikita sa baryo. Sana nga, para sa ikabubuti ang pakay niya. Tsaka, paanong may magkakagusto sa'yo, Sabel? Lahat ng manliligaw mo, ginawa mo ng sisig. Yung iba naman, ginawa mong kaldereta. Tapos ngayong gaganyan-ganyan ka. Nako, magtigil ka ha. Akala mo hindi ko alam. Kaya kung ako sa'yo, magtino ka na. Wika ni Nanay Margie. Manloloko lahat sila. Kaya nararapat lang sa kanila yon.
Kaya ikaw, Maris, ayokong matulad ka sa akin. Maghanap ka ng taong tanggap ka. Kung ano man ang lahing meron tayo. Dagdag ng tiyahin. Napayuko na lamang ang dalaga. Naglakad pabalik ng kwarto. Nakaramdam ng pagkabalisa dahil sa mga nangyari. Hindi niya namalayang nakatulog na ito sa lalim ng iniisip. Kinaumagahan, nagising ang dalaga dahil sa ingay ng mga tao sa bakuran. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Maraming taong nasa labas. May dalang mga pamalo at kinukuyog ang tahanan. Ayon sa kanya, meron pang dalang itak ang iba. Nagmamadali namang lumabas si Maris at inalam ang mga nangyayari. Napasigaw pa ito nang makitang duguan ang ina at tiyahin habang nakaupo sa gilid ng pinto. Ano ho bang nangyayari? Nay, bakit ho? Tanong ni Maris. Anak, lumayo ka na dito. Doon ka dumaan sa likod. Dalian mo. Baka maabutan ka nila. Hanggang dito na lang kami ng tiyahin mo. Wika ng ina. Maris, patawarin mo ko. Pero may hihilingin lang sana ako bago ang lahat. Dagdag ng tiyahin. May niluwa itong maliit na itim na bato at iniabot sa pamangkin. Sa huling pagkakataon, ipinapasa na ng tiyahin ang bertud sa pamangkin. Sabel, kung hindi dahil dyan, hindi naman tayo aabot sa ganito. Pakiusap, anak. Gawin mo ang tunay na sigaw ng kalooban mo. Sabel, tama na. Wika ni Nanay Margie. Tara na po, Nay. Tia, hindi ko po kayang mabuhay mag-isa. Nay, Tia, tara na po. Muling wika ni Maris. Ilang sandali pa biglang sumiklab ang apoy sa gilid ng tahanan. Nais nilang ubusin ang mga salot sa kanilang bayan. May natagpo ang bangkay na wakwak ang tiyan at sila ang napagbintangan kahit walang matibay na ebidensya. Wala nang nagawa pa ang dalaga kundi tanggapin ang inaabot ng tiyahin. Wala sa sariling tumakbo papalayo sa tahanan. Naguguluhan si Maris at hindi alam kung saan pupunta. Hanggang sa may biglang humatak sa kanya. Sisigaw na sana si Maris. Ngunit pilit tinakpan ni Rudy ang bibig niya. Ayon dito, kailangan niyang manahimik kung nais pa niyang mabuhay. Tumutulo ang luha ng dalaga. Inabot pa sila ng ilang oras sa pagtatago doon sa malaking puno. Hindi lubos maisip ni Maris ang mga nangyari. Lalong hindi niya alam kung bakit biglaan ang pag-atake ng mga kabaryo. Gayong ilang dekada na silang naninirahan sa lugar. Ayon sa kanya, hindi naman lingid sa kalaman ng lahat ang lahi nila. Ngunit alam na mga taga-baryo na hindi sila namiminsala sa lugar. Ilang oras pa ang lumipas. Nagsialisa na ang mga tao. Nang masigurado ng dalawa na wala ng tao sa lugar, doon pa lamang lumabas sa pagtatago at tumagulgol ang dalaga. Abo na lamang ang natira sa tahanan. Ni wala man lamang naisalba si Maris. At ang pinakamasakit sa lahat, kasamang natupok ng apoy ang dalawang taong sinasandalan niya. Halos mabaliw ang dalaga sa lahat ng mga naganap.
Ngunit nagpapasalamat siya kay Rudy na buhay pa siya. Ang pinaka-inaalala ni Maris, paano ito mabubuhay ng mag-isa? Halika na Maris, may alam ako makakatulong sa'yo. Pero sa ngayon, kailangan munang mailayo kita dito. Hindi na ligtas sa'yo ang lugar na to. Lalo pat mainit ang mga taga-baryo sa inyo. Baka kapag nalamang buhay ka. Ano? Isusunod din nila ako. Wala nang saysay ang buhay ko, Rudy. Hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay mag-isa. Saksi ka sa nangyari sa akin. Wala naman akong ibang pamilya. Wala na. Wika ni Maris. Kung papayag ka, dadalhin kita sa lugar na walang nakakakilala sa'yo. Gusto mo bang mabuhay ng normal? Matutulungan kita. May alam ako na pwedeng makatulong sa kalagayan mo. Tugon ni Rudy. Dahil wala nang pagpipilian si Maris, pumayag na lamang ito sa kagustuhan ng binata. Kahit walang ideya kung ano at saan nagmula ang lalaki. Pikit matang sumama si Maris. Alang-alang sa kaligtasan niya. Pati na rin sa sakripisyo ng dalawang mahal sa buhay. Minuto lamang ang lumipas. Binagtas nila ang lugar ni Rudy. Napaisip si Maris sa mga dinadaanan nila. Tila masukal at mayayabong ang mga talahib. Hindi niya inaakalang doon pa nanggaling ang binata. Gayunpaman, hindi na lamang siya nagsalita. Bagkus sinikap niyang hindi mag-isip ng masama. Ayon kay Maris, ano man ang gawin ng binata sa kanya, malaya na ito. Wala na siyang pakialam kung ano man ang kahihinatnan. Sa ilang oras na paglalakad, naabot nila ang maliit na tahanan. Ayon kay Rudy, ito ang bahay ng lolo na may kapansanan sa paningin. Ngunit sobrang lakas ng pakiramdam. Bulag na manggagamot na dinadayo pa ng mga taga-baryo. Dagdag pa ng binata. Makakatulong ang matanda sa kondisyong meron ang dalaga. Nasa bungad pa lamang sila ng tahanan. Bigla nang nagsalita ang matanda. Abay, may panauhing hindi pangkaraniwan. Apo Rudy, sino yung kasama mo? Ang tapang ng amoy ng wakwak ha. Saka hindi bastang wakwak. Ilapit mo nga siya sa akin na po. Wika ni Lolo Murong. Grabe ka naman po, Lolo. Paano niyo po naalaman kagad? Sa hindi po wakwak ang kasama ko. Si Maris, Lolo. May nangyari po sa pamilya niya eh. Kaya dito ko po siya dinala. Lolo, may ipapakiusap po sana ako sa'yo. Pwede po bang dito na muna siya tumira? Tugon ni Rudy. Ayos lang naman sa akin na po. Pero siya ang tanungin mo kung ayos lang pa sa kanya. Apo, hindi basta ang taglay ng kasama mo. Abay, malakas ang presensyang bumabalot sa kanya. Tugon ni Lolo Murong. Gamit ang baston, humakbang ang matanda palapit sa kinaroroonan ng dalawa. Hinawakan naman siya ng apo para alalayan palapit kay Maris. Hinawakan ng matanda ang muka ng dalaga. Dinadama ang enerhiyang nagmumula dito. Ayon kay Lolo Murong, hindi pa ganap ang pagkawakwak ng dalaga. Ngunit malakas ang posibilidad na magiging aswang ito sa itinakdang panahon. Dagdag pa ng matanda, ang pagtanggap ng bertud ang magbubukas sa dalaga sa kapangyarihang naghihintay sa kanya.
Lolo, ito po ba? Bago po ang lahat, ibinigay po yan ng tiyahing ko. Gusto ko po ng normal na buhay. Lalong ayaw kong magaya sa pamilya ko. Ayaw ko pong kumain ng... Natigil si Maris sa pagsasalita. Iniabot ng dalaga ang maliit na itim na bato. Ayon sa kanya, kahit ito pa ang kahuli-hulihang bertud ng angkan, hindi niya kakayaning ipagpatuloy ito. Lolo, ayoko na po. Ipinagkakatiwala ko na po sa inyong lahat. Ano man po ang pasya nyo, nakikiusap po ko. Wika ni Maris. Tuluyan ng humagulgol ang dalaga. Wala nang nagawa si Rudy kundi alalayan ito papasok ng tahanan. Napatango naman si Lolo Murong. Nangakong tutulungan ang dalaga. Hindi naging madali ang proseso ng panggagamot na matanda. Halos araw-araw niyang pinapainom ang dalaga ng mga herbal na gamot. Ayon sa kanya, mabisa itong pangtupok na mga namumuong binhi ng pagkaaswang ng dalaga. Ayon kay Maris, may mga araw pa na bibigyan siya ng matanda ng likidong kulay berde. Saad naman na matanda, kailangang malinisan ang sistema ng dalaga ng sa gayon mailabas ni Maris ang lahat ng masamang dugong nananalaytay sa kanya. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti nang bumuti ang kalagayan ng dalaga. May mga pagbabago sa sarili ni Maris. Maging si Rudy. Nagpapasalamat sa lolo. Hindi na kailangan ni Maris ng saklob para makalabas sa init ng araw. Sa kasalukuyan, naging mag-asawa ang dalawa. Ngunit nilayunan ng tuluyan ni Rudy si Maris sa lugar kung saan naaalala nito ang masamang nangyari sa kanya. Naging magsasaka si Rudy at nasa bahay lamang si Maris. Nag-aalaga ng 3 nilang anak. Sa kasamaang palad, lahat ng mga ito ay nagkaroon ng kondisyon kagaya kay Maris. Pero ayon sa dalawa, hindi sila takot anuman ang maging kagustuhan ng mga anak. Ngunit iminumulat nila ang mga ito sa mundo bilang normal at hindi tao na may dugong aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.